Mga kababayan ko, nais ko pong pag-usapan natin ngayon dito sa aking live stream, mga kapatid, ang isang issue ng Department of Education. Marami po sa atin ay dekada-dekada na pong inilalaban ito, hindi lang po sa labas ng social media, mapa-social media at sa mga kalye, mga kababayan. Lagi po tayo nakakakita ng mga guro at mga teacher, mga kababayan ko, na nagrarally. At gusto ko pong pag-usapan ito dito sa loob ng ating channel, sa ating tahanan. Ito po siya, mga kababayan ko. Sabi po dito, mga kababayan, DepEd inaareglo ang 4.4 billion atraso sa mga guro sa GSIS, mga kababayan ko ha. GSIS, ito yung Government Security, parang SSS to, pero ito may mga kompensyon. Ayan ha. Sabi po dito, mga kababayan ko ha, ito ha, babasahin ko lang po sa inyo. Ito, sabi po dito, ayan, hinahanapan ngayon ng solusyon ng Department of Education o DepEd ang umano'y paulit-ulit na problema ng atrasadong premium contribution ng loan amortization ng mga guro sa Government Service Insurance System. Ayan Government Insurance System. Sabi pa po dito, kasunod ito ng 2022 annual audit o report na inilabas ng Commission on Audit ng COA na nagsasabing hindi ni-remit ng DepEd ang 4.47 billion na halaga ng GSIS Premium Contribution Loan Amortization na kinaltas sa mga guro na non-teaching personnel. Uy, nako Ako, ay mukhang may matcha-challenge tayo dito mukhang maganda to. Sabi pa po dito, mga kababayan ko, based sa COA report, apektado umano ang mga naturang problema. Yung mga guro na non-teaching personnel mula mismo sa central office ng Department of Education hanggang sa Region 12 office nito. Mga kababayan, sabi pa po dito, dagdag pa natin, naglabas naman ng opisyal. Ayan, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang DepEd tungkol sa naturang issue at sinabing hinahanapan nito ng paraan upang matugunan ang problema. Ito ay simula rin umano noon Pebrero 2023 na nagkaroon ng regular meetings ang Department DepEd at GSIS upang ayusin ang aberya ng premium contribution loan amortization. Mga kababayan ko At ang sabi pa dito, mga kababayan ko, ito pa, sabi pa dito, we would like to emphasize that the Commission on Audit or COA will adhere to steps being taken resolve this matter which why the same consolidated annual audit report of COA read unqualified and unmodified option in the favor of DepEd. The first the per ano to? As per in the Department of History ayon sa DepEd, mga kababayan ko. Tapusin ko lang. Subalit sabi pa dito, mga kababayan ko subalit aminado ang DepEd sa paulit-ulit na problema na ito. Mahabang panahon na ito nangyayari at sinisisi ng DepEd ang sistema ng incompatibility timing of difference kung bakit nagkakaroon ng aberya ang premium contribution loan amortization ng mga guro na dapat na ireremit sa GSIS. Ayan. Ayan na. Diyan tayo magtatanong. Paano kaya susolusyonan ito ni Vice President Sara Duterte? Mga kababayan ko. Ako sa akin lang, paano kaya susolusyonan ito ni Vice President Sara Duterte ngayon? Kasi, mga kababayan ko ito lang ang sa akin. If the problem is 4.47 billion pesos ang nagiging problema, mga kababayan ko, here is the question, mga kapatid. How about doon sa mga politiko na nandiyan? Ito, bato-bato sa langit ang tamaan sa akin, wag magalit. Wag kayong magrereklamo Kasi mga kababayan ko most of the teachers is nagrarally at sumisigaw ng kanilang mga, kanilang mga hinanaing sa government. At ngayon, mga kababayan ko, isa to sa mga nagiging problema. Did you know, ang mga teachers natin, ang mga guru natin, minsan, natutuwa na sila pag meron silang housing loan. Sa totoo lang, housing loan.
Natutuwa na yang mga yan. Gusto nila yang housing loan para sa kanila. Kasi diyan mga kababayan ko. Diyan mga kababayan ko, yung nakikita nila yung pinaghihirapan nila. Pero sa tingin ko mga kababayan, ito sa tingin ko, ito lang dito lang DepEd inaareglo ang 4.4 billion na atraso sa mga guro sa GSIS. Paano pag nagretiro yung guro? Paano pag gusto na nagretiro, matanda na, kukuha ng bahay para sa pamilya niya, ano mangyayari sa mga teachers natin? 'Di ba? Example na lang, ano ba dream ng mga teachers na yan? I have a teacher nasa private school siya tuturo. Kumuha siya ng lisensya sa pagtuturo at gusto niya makapagtrabaho sa public. Bakit niya gusto makapasok sa public? Para magkaroon siya ng mga benefits na meron ng government. Kasi dapat pinakahalagahan natin yung mga teacher natin. Bakit mga kababayan ko? Kasi isa doon ang magbibigay sa kanya ng daan is para magkaroon ng mga kababayan ko, pabahay. Ang inaasahan din nila is GSIS. Kapag nagretiro sila, mga kababayan ko. Kung ganito ang nangyayari at taon-taon na nagiging problema at dekada na itong mga problema na to, mga kababayan ko, maawa kayo sa ating guro. Eto tanong lang, siguro naman, mga kapatid, ay may magagawa etong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte dito sa position na to. Mga kababayan ko. Siguro naman may magagawa. Kasi mga kababayan ko, alam naman natin na tiwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. The question mga kababayan ko dito, ano ang magagawa ni Vice President Sara Duterte? Mga kapatid, bilang Secretary ng Department of Education. Mga kababayan. Kasi hindi naman pwedeng estudyante lang ang nagbebenepisyo sa atin. Mga kababayan ko, of course, dapat magbenepisyo rin ng ating mga guro. Tayo nga pinakakulelat sa sa pagdating sa mga matatalinong estudyante. Paano sisipagan yung mga guro natin, yung mga teachers natin? Kung ganito lang naman din pala ang kanilang aabutin, tatapyasan sila, hindi mairirimit, mga kababayan ko. Nakakaawa, 'di ba? Ano 'to? 'Di ba? Yung mga nagdaang presidente nga, yung mga nagdaan walang kwentang sekretary 'Di ba? Ito maganda 'to. Yung mga dati, mga sekretary na wala namang kwenta na hindi pinapansin yung mga guro natin, umabot ng 4.47 billion pesos na ang halaga ng GSIS nila na hindi nare-remit, mga kababayan ko. Tignan natin ngayon. Baka naman may magawa ito si Vice President, mga kababayan ko. Baka naman mai-push 'to ni Vice President Sara Duterte na magawan ng paraan 'tong 4.47 billion ng GSIS at hindi areglohin. Kasi kung aareglohin lang natin 'yan, mawawala lang 'yan. Hindi maririnig ng taong bayan 'yan. Pero kung ang gagawin natin diyan, ang gagawin ni Vice President Sara Duterte, pangangatawanan niya 'yan, papalakpakan ko siya talaga, mga kababayan ko. Kasi tignan natin yung galing ni Vice ngayon. Tingnan natin yung galing ng Department of Education Secretary natin. 'Di ba? Kung si Pangulong Bongbong Marcos nagsisipag, kailangan si Vice President din. Mga kapatid. Ito yung hindi pagbanat o pang-aalipusta. Ang tawag ko po dito ay pangangatok sa mga opisina ng ahensya ng gobyerno natin. Mahalaga po sa mga kababayan natin at mahalaga po sa ating mga kababayan ang magkaroon po sila ng maayos kapag sila po ay nagretiro. What if po kapag ito pong ganito kalalaking halaga ng pera ay wala po sa kanila?